Magandang araw klase, ngayong araw ang tatalakayin natin ay tungkol sa Philosophy of Education. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa Philosophy of Education. Kamakailan lang natalakay na natin ang Philosophy of Education na Existentialism at Essentialism. Ngayon naman, bibigyan naman natin ng pansin ang iba pang Philosophy of Education. Ang ating talakayan para sa ngayong araw ay magiging iba sa naunang paraan ng pagtalakay ng dalawang philosophy of education. Sapagkat ngayong araw, magbibigay ako ng sitwasyon at ipaliliwanag ko kung bakit iyon ang philosophy of education na tinutukoy ng sitwasyon na ibibigay ko. Ang unang situation ay students should read and analyze the great books, the creative works of history's finest thinkers and writers. Ito ay perennialism. Ang clue word dito is yung great books and the creative works. Ayon kasi sa mga perennialists tulad ni Mortimer J. Alder, Jacques Maritain at Robert Maymar Hutchins, natututo ang isang bata sa pamamaraan ng pagbabasa at pag-a-analyze ng mga nakaraan ng knowledge tulad nga nitong great books at creative works ng finest thinkers and writers. Dito kasi sa perennialism, ang paniniwala ng mga perennialists ay yung paraan ng pagkatuto ni Jose Rizal ngayon ay parehas pa rin ng paraan ng pagkatuto ng mga bata sa panahon ngayon. Halimbawa, yung paraan ng pagkatuto ng mga lolo at lola natin sa tuhod ay yun pa rin yung paraan ng pagkatuto natin sa panahon ngayon, which is 21st century na. Ang pangalawang situation ay schools should stress on the teaching of basic skills. Ito ay under ng Philosophy of Education na Essentialism. Ang clue word dito is yung basic skills. Katulad ng naging talakayan natin kamakailan, kapag sinabing basic skills, basic knowledge, ito ay under ng Essentialism. Kung hindi man mabanggit yung basic skills kapag nabanggit ang arithmetic, reading, writing, at minsan yung right conduct, tumutukoy pa rin yon sa essentialism. Para kasi sa mga essentialists, less is more. Kumbaga, mas konti yung pinag-aaralan, mas tumatatak sa isip ng mga mag-aaral, mas tumatatak sa isip ng mga estudyante. Dagdag ko lang, ang proponent ng essentialism ay si William Bagley. Ang pangatlong situation ay schools should help individuals accept themselves as unique individuals and accept responsibility for their thoughts, feelings, and actions. Ito ay under ng Philosophy of Education na Existentialism. Ang clue dito ay accept themselves as unique individuals at accept responsibility for their thoughts, feelings, and actions. Kung gusto nyong matuto pa about existentialism, nakagawa na ako ng video na about dito at doon mas na-explain ko kung ano ba yung philosophy of education na existentialism. Balik tayo dito sa situation number 3. So, bakit nga ba to naging existentialism? Una, kapag sinabi kasing accept themselves as unique individuals, existentialism na kasi ayun yung paniniwala ng mga existentialists. Kailangan daw matutuhan ng mga bata na tanggapin kung sino sila, tanggapin kung ano sila, tanggapin kung ano yung mga pagkukulang at ano naman yung mga strength nila. Tanggapin na lahat tayo ay unique, lahat tayo ay kakaiba sa kapwa natin. Tayo rin ay may freedom o kalayaan sa paggawa ng mga decision, choices sa ating buhay. Yung pangalawang clue nga ay accept responsibility for their thoughts, feelings, and actions. Kanina, nabanggit ko na dito sa existentialism, meron tayong freedom o kalayaan sa pagpili ng mga decision at choices na gusto natin sa buhay natin. Siyempre, kanugtong na nun yung pagiging responsible natin sa kung ano man yung kalalabasan ng mga pinili natin or kung ano man yung kalalabasan ng mga decision natin.
Kailangan nating maging accountable sa kung ano man yung result ng decision natin, kahit ba maganda to o kahit ba hindi maganda. Ang pang-apat na situation ay, for the learner to acquire the basic skills, she must go through the rigor and discipline of serious study. Dito sa situation number 4, nabanggit ulit yung basic skills. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag nabanggit ang basic skills, ito ay essentialism. Kapag basic skills, basic knowledge, ito ay under ng essentialism. Ang last sa situation ay change of environment can change a person. Ito ay philosophy of education, behaviorism. Ang clue dito ay yung environment. Dito sa philosophy of education na behaviorism, konektado siya sa environment na ginagalawa ng isang individual. Naniniwala yung mga behaviorists na malaking factor yung environment sa pagbabago ng isang individual. Dagdag ko lang, ang proponent ng behaviorism ay si Ivan Pavlov, B.F. Skinner at John Watson. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Philosophy of Education. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!